Napansin ko sa buko, ang bilis sumaba. Mahaba na naman, no? Kaya magpapagupit ako ngayon. Hanap ako ng ibang barbershop. Tingnan ko kung sa iba magaling. Maganda yung style ng pagkaano nila. Depende kasi talaga sa kamay yan. May mga kamay talagang magaan. Kaya maghanap ako dito. Kaya tara, samahan niyo ako. Dahil magpapagupit ako, naisipan ko maghanap muna sa online. Siyempre, kailangan naman din nating titingin ng mga bagong hairstyle ng buhok. Para naman yung gupit natin laging sabay sa uso. Kaso napapansin ko parang ganun pa rin, walang bago. Andito na pala ako, hindi na patatagalin yan, kaya umpisa na. At syempre, katulad ng dati, dapat makikiramdam muna tayo. Mahirap na, baka mamaya pagtripan niya yung buhok ko. Masyadong seryoso yung nagugupit sa akin, kaya subukan kong kausapin. Paling lama sini sa pakam mo. Lama sudah pak siya ng pakam sini ba? Ada lagi ya? Mahihain pala yung nagugupit sa akin, kaya matipid sa kwentuhan. Nakikita ko sa kanya parang masyado sang seryoso. O baka naman naiya lang siya sa pag-video ko. Try ko munang tignan saglit nung gawa niya. So, okay ito. Manipis. Hindi pa tapos. Ano mo na? Wala pala akong mahanap na bagong style, kaya ginaya ko na lang yung lumang gupit ko. Nararamdaman ko na magaan yung kamay niya. Kung nakikita nyo, malapit na matapos. Inaahitan na niya yung gilid. Hindi mo na tayo gagalaw ng gagalaw. Matalas yung hinahawakan niya. Baka mamaya, mahiwa pa. Bala ko rin sanang lagyan ng style yung taas. Lagyan ko ng guhit. Kaso parang pangitignan. Sa mga nag-iisip kung bakit hindi ko laging pinaputulan yung taas ng buhok ko, bandang gilid lang yung pinapabawasan ko. Sayang kasi kapag pinaputulan ko, ang tagal-tagal ko itong inaantay na haba. Di lang siguro ganito ang haba ng buhok ko, kundi lang bawal dito sa trabaho ko. Nakakaantok na talaga kaya napapangintat na ako. Tapos na pala yung gupit ko, pero dito biglang sinabi niya tatanggalin niya daw yung balbas ko. Kakaranggot na nga lang yung buhok pag tripan niya pa. Pero okay na lang din kasi bawal dito sa trabaho namin. Kaya pinahit ko na, baka maahit pa ng iba. Ayan na, tapos na. Sabay dilig niya sa mukha ko. Sabayan pa ng punas na makapal na tissue. At dahil nakapikit na ako dito, hindi ko na alam kung ano nilagay niya sa mukha ko. Napaisip tuloy ako, baka mamaya maging zombie yung itsura ko. Pero nung naamoy kong mabango, naisip kong okay pala to. Kuya, napapansin ko sa'yo, parang pinagnanasaan mo na yung mukha ko. Tumawa si kuya, totoo ata sinabi ko. Dito, naglagay na naman siya ng panibagong liquid sa noo ko. Nung naramdaman kong maanghang yung pinahid niya, narealize ko na minamasahin na pala yung ulo ko. Kakaiba naman to si kuya magmasahe, kikilitiin mo na ulo mo. Ayos pala to si kuya maghilot, parang naglalaba lang, pinipiga. Ito naman si kuya nakakagulat, bigla pa naman tayong iangat. Bandang likod naman daw yung kikilitiin niya, sabay pukpok na parang drum. Siguro sa isip-isip ni kuya, oy tapos na, gumising ka na. Ganun pala style nila dito na pag naramdaman mong pinukpok na yung likod mo, ibig sabihin tapos na sila sa'yo. Ayan na, tapos na nga, kaya kayo nang humusga kung okay ba sa paningin nyo o hindi. Tingnan muna natin sa salamin kung talagang pasado ba. At dahil tapos na, dukot muna tayo sa wallet, sabay bayad. Ang bayad pala ng isang ulo, $4 sa pera nila dito. Mas okay yung nagupit sa akin ngayon. Kaya binigyan ko siya ng $2. Okay, kawan. Thank you. Thank you. Baru sini ya. Okay. Ako lang mag-isa dito. Okay, thank you. Bye. Uwi na ako. Mas okay to. Maganda pa yung serbisyo niya. May massage pa. Sulit na sulit. May facial pa. May tanggal bigote pa. Tama ba dun? Sa ibang tao, kundi ako lang din. Saktong-sakto. Uwi na tayo. Sarap sa pakiramdam. Naantok ako kanina. Ganda ng ano na eh. Parang liwanag ng mukha ako. Massage lang pala katapat. Ayan. Uwi na ako. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang.